Sa libing ng asawa ko, nakatayo ako sa tabi ng kabaong. Hawak ang paborito niyang krus nang marinig ko ang manugang kong si Maria, na bumulong, parang piyesta ang araw na to. Ang matingkad na pulang damit niya ay kitang-kita sa dagat ng mga itim. Ang anak kong si Miguel ay tumawa na parang naghahati na sila ng mana. Pero nang anyayahan kami ng abogado na basahin ang testamento, sumigaw si Maria at tumakbo palabas ng opisina niya na umiyak. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at sabihin ninyo sa comments kung saan kayo nakikinig. Malakas ang buhos ng ulan. Tumutunog sa mga itim na payong na gumagalaw na parang ulo ng mga nagluluksa sa paligid ng kabaong ng asawa ko. Nakatayo ako sa gilid ng libingan. Hawak ang paborito ni Rosa na cross. Ang mga gasgas na pilak na gilid nito ay nakakasakit sa palad ko. Mabango ang basa na lupa at pagsisisi. Ang sementeryo sa Maynila ay dagat ng mga itim na Amerikana at nakayukong ulo. Pero ang mga mata ko ay napupunta sa pulang kulay na humihiwa sa karamihan. Si Maria, ang manugang ko, ay naglakad na mayabang sa sutlang damit na nakadikit sa katawan niya na parang pang-asar. Ang takong niya ay tumutunog sa sementadong daan. Lumapit siya kay Miguel na anak ko. Ang labi niya ay dumampi sa tenga nito. Parang piyesta ang araw na to. Bulong niya na sapat ang lakas para marinig ko. Sapat para mapatigas ang mga bisita sa paligid. Ang tawa ni Miguel ay mas matalim kaysa hangin. Hindi ako gumalaw. Hinigpitan ko ang hawak sa krus. Ang malamig na metal ang nagbigay lakas sa akin, habang ang bulong-bulungan ng mga nagluluksa ay nawala sa ritmo ng ulan. Wala na si Rosa, at heto sila, naghahati na ng alaala niya na parang handaan. Umindayog ang pulang damit ni Maria, habang inayos niya ang buhok. Ang brilyanteng hikaw niya ay sumasalamin sa mahinang ilaw. Hindi siya bagay dito, hindi sa banal na lugar na huli kong hinawakan ang kamay ni Rosa. Nangako na panatilihin ko ang pamilya. Nabigo na ako sa kanya. Miguel, pasensya na. Bulong ng isang bisita, pinisil ang braso ko. Tumango ako, masikip ang lalamunan para sumagot. Ang boses ng pari ay paulit-ulit, mga salita tungkol sa kapayapaan at walang hanggang pahinga, pero walang laman. Napatingin ulit ako kay Maria. Nagbubulong siya kay Miguel, kamay niya sa braso nito. Ngiti niya matalim na parang talim. Inayos niya ang kurbata, iniwasan ang mga mata ko. Ang kinakabahan niyang tawa ay umalingaw-ngaw sa dibdib ko. Napansin ng mga bisita. Isang matandang babae, kaibigan ni Rosa sa simbahan. Huminga ng malalim. Ano ang akala niya dito? Bulong niya sa asawa. Gusto ko ring sumigaw ng ganoon. Natapos ang serbisyo, at nagsimulang mag-uyan ang mga tao, mga payong na nakatagilid sa hangin. Si Maria at Miguel ay natira sa daan. Ang pulang damit niya ay parang tanglaw ng paghamon. Napatingin siya sa akin at ngumisi na parang wala na akong saysay. Multo sa libing ng sariling asawa. Nakuyom ang pangako, pero tahimik ako. Ang dignidad ko lang ang natirang kalasag. Mas mabigat ang krus sa kamay ko. Boses ni Rosa ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Huwag mong pabayaan na sirain kanila, Pedro. Hindi ko pinakinggan noon. Pinakinggan ko na ngayon. Habang umalis ang huling bisita, humina ang ulan sa ambon. Tahimik ang sementeryo maliban sa malayong ingay ng trapiko. Nakatayo akong mag-isa sa libingan, madilim at hindi pantay ang bagong lupa. Wala na si Maria at Miguel. Marahil nagpaplano na kung paano gagastusin ang pera na hindi pa sa kanila. Hinaplos ko ang krus sa hinlalaki, ang mga pamilyar na uka, mapa ng pananampalataya at pag-ibig ni Rosa. Akala nila panalo na sila. Akala nila matanda na akong walang lakas lumaban. Isinukso ko ang krus sa bulsa, parang pangako. Ang kabila kong kamay ay umabot sa cellphone. Hinaplos ang malamig na screen. Hindi ko pa alam kung sino ang tatawagan. Pero ang pangangailangan umaksyon ay nag-aalab sa dibdib ko. Matatag at hindi natitinag. Mali sila, bulong ko sa libingan. Mababa pero matigas ang boses. Huminto ang ambon, at bahagyang sinag ng araw ang lumabas sa ulap. Sumasalamin sa basang damo. Lumayo ako sa libingan, matatag ang hakbang. Hawak pa ang cellphone. Hindi pa tapos ito. Tumutunog ang ulan sa mga bintana ng maliit kong bahay sa Quezon City. Matatag na pulso na katulad ng sakit sa dibdib ko. Nakaupo ako sa dilim. Tanging ilaw ang mula sa kumikislap na lampara sa labas. Sa coffee table, larawan ni Rosa at Miguel ang nakatingin sa akin. Naninilaw na ang gilid sa tagal. 6 na taon si Miguel sa larawang iyon. Malapad ang ngiti, habang kumapit sa kamay ng nanay. Ngayon hindi niya ako matingnan sa mata. Ibaba ko ang larawan at hinaplos ang gasgas na sandalan ng sofa. Bahagyang amoy lavender perfume ni Rosa ang tela. Tahimik masyado ang bahay nang wala siya. Napadako ang isip ko sa nakaraan. Sa mga taon na ibinigay ko lahat para kay Miguel.
Minsan akong engineer na may pangarap ng mga tulay at blueprint. Pero nang ipanganak si Miguel, napag-iwanan ang mga iyon. 2 trabaho, shift sa pabrika sa araw, gawaing janitor sa gabi, para sa pribadong paaralan niya, kolehiyo niya. Naalala ko ang araw na ibinenta ko ang lumang bahay ng pamilya, ang minahal ni Rosa, para punduhan ang kasal niya kay Maria. Binigay sa akin ng realtor ang tseke, at pakiramdam ko may bahagi ko ang nawala kasabay niyon. Para kay Miguel, sabi ni Rosa, pinisil ang kamay ko. Naniwala ako. Nagbago ang alaala. Boses ni Maria, matalim at mapang-asar. Sa hapunan 3 taon na ang nakaraan. Napakasimple ng bahay na ito. Pedro, hindi ka ba nagnanais ng higit pa? Ngumisi siya. Umiikot ang alak habang nakatitig si Miguel sa plato. Tinawanan ko lang, pero hindi si Rosa. Mamaya sa kwarto namin, binigyan niya ako ng babala. Hindi si Maria ang akala mo, Pedro. Kukunin niya lahat kung pabayaan mo. Hindi ko pinakinggan. Gusto kong maniwala na makikita ni Miguel ang totoong siya. Babalik sa amin. Sa halip, lalo siyang lumayo, bihirang tawag, malamig ang mga bisita. Tumayo ako, matigas ang tuhod, at lumapit sa bookshelf. Lumakas ang ulan, malakas na ugong sa bubong. Nahagilap ng daliri ko ang leather-bound notebook ni Rosa. Malutong ang mga pahina sa haplos ko. Itinatago niya ito sa tabi ng kama. Nagsusulat ng mga iniisip, dasal. Binuksan ko. Amoy lumang papel ang nagbigay lakas sa akin. Isang salita ang nakita ko sa maingat niyang sulat. Katarungan. Nahinto ang hininga ko. Alam ni Rosa. Nakita niya ang kasakiman ni Maria, kahinaan ni Miguel, at iniwan niya ito sa akin, gabay, spark. Nanginginig ang notebook sa kamay ko, habang lumubog ulit ako sa sofa. Bawat sakripisyo ko, bawat gabing gising, bawat nawalang pagkakataon, para kay Miguel, at ibinato niya ito pabalik sa mukha ko. Ang bulong ni Maria sa libing ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Parang piyesta ang araw na to. Hinigpitan ko ang hawak. Ang gilid ng notebook ay nakakasakit sa balat. Nagkamali sila ng tingin sa kabaitan ko bilang kahinaan. Katahimikan ko bilang pagsuko. Mali sila. Tumayo akong muli, hindi mapakali, at lumabas sa beranda. Humina ang ulan. Umiikot ang hamog sa hangin. Hawak pa ang notebook. Bigat nito ang paalala ng karunungan ni Rosa. Iniwan mo akong landas. Bulong ko, matatag ang boses. Sa kabila ng kalsada, ang neon sag ng maliit na kapehan ay kumikinang sa hamog. Doon ako madalas kasama si Rosa. Nagpaplano ng hinaharap sa kape. Ngayon parang lugar ito para magsimula ulit. Isinuksok ko ang notebook sa ilalim ng braso at tumingin sa mga ilaw ng lungsod sa malayo. Nag-umpisa ang plano. Kahit hindi ko pa alam ang hugis. Pero makakahanap ako ng paraan. Kailangan ko. Tinakpan ng hamog ang mga kalsada sa Maynila na may manipis na kumikinang habang naglakad ako papuntang opisina ni Attorney Lina Santos downtown. Matulis ang hangin. Amoy basang sementado at kape mula sa kariton sa malapit. Nagiskisa ng sapatos ko sa bangketa. Bawat hakbang mas mabigat kaysa nauna. Ang ulan kahapon ay sumasalamin sa lungkot ko. Ang hamog ngayon ay parang pagbabago, paglilinaw. Nakasuksok sa coat ko ang notebook ni Rosa. Tahimik na angkla. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Lina. Pero alam kong hindi na ako makakapaghintay ng matagal. Ang opisina ni Lina ay sa 3rd floor ng lumang gusali ng ladrilyo. Ang uri na umuuga sa karakter. Itinulak ko ang pinto. Tumunog ang bell sa itaas ko. Amoy papel at mahinang jasmine ang kwarto mula sa florera sa desk niya. Tumayo si Lina. Nahuhulog ang salamin niya sa ilong habang nagbigay ng mainit na ngiti. Pedro, sabi niya, malambot pero matatag ang boses. Natutuwa akong pumunta ka. Itinuro niya ang upuan at umupo ako. Magkahawak ang kamay. Nakadikit sa dibdib ko ang notebook. Narinig ko siya. Lina. Sabi ko, mababa ang boses. Si Maria sa libing. Tinawag niyang piyesta. Mapait ang lasa ng mga salita. Nawala ang ngiti ni Lina. Lumiliit ang mata. Narinig ko ang tungkol sa damit. Sabi niya, sumandal. Klasiko, gaya ng dati. Mahina ang sarkasm niya. Pero nagbigay ito ng lakas sa akin. Sinabi ko sa kanya ang tawa ni Miguel, ngisi ni Maria, kung paano nila ginawang selebrasyon ang kamatayan ni Rosa. Nakinig si Lina. Daliri niya tumutunog sa desk. Mukha niya halo ng empatiya at mas matalim. Determinasyon, marahil. Alam ni Rosa na gagawin nila ito. Sabi ni Lina, maingat ang tono. Inayos niya ang salamin. Tumingin sa folder sa desk niya. Naglano siya para dito. Bumilis ang pulso ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, sumandal pasulong. Nagdalawang isip si Lina.
Pagkatapos tiningnan ako sa mata. Ang testamento. Tiniyak niyang magugulat sila. Hindi siya nagdetalye, at hindi ko pinilit. Hindi pa. Pero ang spark sa salita niya ay nagbigay ng apoy sa akin. Nakita ni Rosa ang kasakiman nila, at pinagkatiwalaan niya si Lina para tulungan akong labanan ito. Gusto ko ng higit pa, sabi ko, mas matigas ang boses ngayon. Kailangan nilang matuto kung ano ang ginawa nila. Tumango si Lina, dahan-dahan, alam ng ngiti ang lumabas. Kung ganoon, simulan na natin, sabi niya, hinila ang notepad. Nag-usap kami ng 1 oras tungkol sa testamento. Ugali ni na Maria at Miguel, kung ano ang pwede kong gawin. Mas magaan ako nang umalis sa opisina niya. Ang hamog sa labas ay parang pangako kaysa paghihintay. Mamaya, sa sulok na kapehan, nakaupo ako na may itim na kape at cellphone. Umiingay ang espresso machine, at ang bintana sa tabi ko ay basa ng hamog. Binuksan ko ang social media ni Maria, mga post niya, gallery ng labis, bagong designer bag, party na basa ng champagne, selfie sa harap ng mansyon nila. Kasama si Miguel sa mga laawan niya, sa pilitan ang ngiti. Nakahinto ang daliri ko sa screen, nakuyom ang panga. Ginagastos nila ang pera na wala pa sa kanila. Akala nila mana na ni Rosa ang sa kanila. Nagsulat ako ng nota sa notebook ni Rosa. Malakas ang gasgas ng pan sa tenga ko. Address nila. Bukas. Tinawagan ko ang dating kaibigan. May utang sa akin. Hoy, si Pedro ito. Sabi ko nang sumagot siya. Kailangan ko ng impormasyon. Pwede ba tayong mag-usap? Pumayag siya, walang tanong. Binaba ko. Napadako ang mata sa lungsod sa labas ng bintana. Huminto ang hamog at bahagyang lumabas ang araw sa ulap. Nagsulat ako ng isa pang linya sa notebook. Hindi nila alam kung sino ang kalaban nila. Nag-umpisa ang plano, at handa na akong umusad. Ang hamog ay nakabalot sa Maynila na parang belo. Nagpapalabo sa gilid ng lungsod, habang nagpark ako ng lumang sedan ko, 1 block mula sa mansyon ni na Maria at Miguel. Abril na noon, 1 linggo mula nang makipag-usap ako kay Lina. At ang hangin ay may mahinang kagat ng tagsibol. Inayos ko ang coat ko, nakasuksok ang notebook ni Rosa sa loob, at naglakad batungo sa gated estate nila. Ang bakal na bakod ay kumikinang, pero ang damo sa daan ay patsi, pinabayaan. Sinabi ko sa kanila na pupunta ako para pag-usapan ang family matters. Pero ang tunay na layunin ko ay mas matalim. Upang makita ang mga bitak nila, hanapin ang mahinang bahagi sa kanilang makintab na harapan. Ang mansyon ay nakatayo, lahas salamin at marmol, monumento ng labis. Tinunog ko ang bell, at bumukas ang pinto para ipakita si Maria. Nakakunot ang labi sa kalahating ngiti. Pedro, sabi niya, matalas ang tono na parang istorbo ang pangalan ko. Ang designer dress niya ay nakahugis sa katawan. Bagong leather bag na nakasabit sa balikat. Kumikinang ang gold class. Si Miguel ay nakatayo sa likod niya. Hindi mapakali sa cufflinks, mata niya sa sahig. Dad, bulong niya, halos hindi marinig. Tumango ako, pumasok, lumubog ang sapatos ko sa malambot na robe. Ang foyer ay shrine ng ambisyon nila. Crystal chandelier, spiral staircase, vase na may bitak sa porcelain. Sa side table, nakita ko ang tumpok ng sobre. Isa na may red logo ng bangko. Hindi pa bayad na bill, marahil. Itinuro ni Maria ang living room. Tumutunog ang takong niya sa marmol. Cap, alok niya. Pero ang mata niya ay parang gusto niya akong umalis. Umupo ako sa matigas na leather couch. Ang kwarto ay amoy perfume niya at maasim na parang natirang alak. So, ano to? Tanong ni Maria, umupo sa armchair, bag niya sa tabi na parang tropyo. Tahimik ka mula libing. Ang boses niya ay puno ng peking pag-aalala. Pero malamig ang tingin, nag-aases. Lumubog si Miguel sa upuan. Nanginginig ang kamay. Sumandal ako, pinahina ang balikat, ginaya ang matandang pagod na inaasahan nila. Gusto ko lang malaman kung kamusta kayo. Sabi ko, malambot ang boses. Gusto ni Rosa na manatili tayong malapit. Matulis ang tawa ni Maria. Talim na humihiwa sa hangin. Oh, Pedro, napaka-old-fashioned mo. O kayang pamilya, pero may mas malaking plano kami. Kumaway siya ng kamay, nag-ingay ang bracelet. Ang bahay na to, lifestyle namin, kailangan ng trabaho. Hindi mo may intindihan. Napaatras si Miguel, hinaplos ang stein ng kape sa mesa. Nakita ko ang panginginig ng kamay niya. Iniwasan ang tingin ni Maria. Trabaho, sabi ko, ikiniling ang ulo. Dapat mahirap panatilihin lahat to. Ngumisi siya, hindi napansin ang talim sa boses ko. Investment yan. May deals si Miguel. Tinulak niya ito at tumango siya. Masyadong mabilis, masyadong sabik.
Dad, okay lang, sabi niya, pero pumutok ang boses. Pinahaba ko ang katahimikan. Tinitingnan ang kwarto. May isa pang sobre na sumisilip sa ilalim ng magazine. Urgent ang mark. Ang mundo nila ay nagkakabitak. At akala nila hindi ko napapansin dahil pagod ako. Lagi sinasabi ni Rosa na ambisyoso ka. Sabi ko, neutral ang tono. Tumigas ang ngiti ni Maria. Matamis siya, pero hindi niya nakuha. Ikaw rin, sa maliit mong bahay, simpleng buhay. Binigkas niya ang salita na parang sumpa. Nagbubuo kami ng tunay. Umigting ang knuckles ni Miguel. Tumango ako na parang sumasangayon. Pero inikatalog ko ang bawat detalye sa isip. Ang arrogance ni Maria, takot ni Miguel, bitak sa empire nila. Tumayo ako, inayos ang coat. Hindi ko kayo tatagalan, sabi ko. Gusto ko lang mag-check-in. Halata ang ginhawa ni Maria. Pero masakit ang huling sabi niya. Huwag mag-alala, Pedro. Kami ang bahala sa lahat. Napatingin ang mata niya kay Miguel. Tahimik na utos. Binulungan niya ng paalam. Hindi pa rin tumitingin sa akin. Umalis ako, malamig ang hamog sa mukha. Nawala ang boses nila sa likod ng mabigat na pinto. Pauwi, tinanggap ako ng pamilyar na ugong ng sahig ko. Umupo ako sa kitchen table. Amoy lumang kahoy ang nagbigay lakas sa akin. Bukas ang notebook ni Rosa. Mga pahina nito ay canvas ng plano ko. Nagsulat ako ng debs ni Miguel, kahinaan nila. Ang pride ni Maria ang magbubulag sa kanya. Pero takot ni Miguel ang susi. Umabot ako sa plain white envelope. Matatag ang daliri. Ano man ang ipapadala ko, ito ang unang bato sa pagbagsak nila. Tinakpan ko ang envelope, kalmado ang pulso ko, pero buhay. Sa labas, lumapot ang hamog, at isinuksok ko ang envelope sa bulsa. Iniisip na ang mailbot sa kalsada. Bukas, mararamdaman nila ang unang lindol. Tumunog ang mailbots ng isinara. Nilunok ang plain white envelope na isinuksok ko. Nag-ambo ang hininga ko sa malamig na hangin ng Abril. Tahimik ang kalsada sa Maynila maliban sa malayong ingay ng trapiko. Anonymous kong ipinadala ang liham. Tip sa creditors ni Miguel tungkol sa assets niya para gagalawin ang pugad ng bubuyog. Hinaplos ng daliri ko ang notebook ni Rosa sa bulsa. Bigat nito ang paalala ng landas na pinili ko. Bumalik ako sa kotse. Pinalitan ng mahinang glow ng gabi ang hamog. At naramdaman ang unang pulso ng kontrol. 2 gabi pagkatapos, nakatayo ako sa labas ng mansyon ni Maria at Miguel. Ang bass ng musika ay umuugong sa bakal na gate. Inimbitahan ako ni Maria sa latest party niya. Marahil para ipagyabang. Inayos ko ang coat, pinahina ang balikat, at tinunog ang bell. Bumukas ang pinto sa blast ng ilaw at tawa. Maid ang naghatid sa akin sa dagat ng makintab na damit at tumutunog na baso. Amoy perfume at pera ang hangin. Lumapit si Maria. Ang sequin gown niya ay sumasalamin sa chandelier. Pedro, nakarating ka, sabi niya na masigla. Peke ang ngiti gaya ng brilyante salig. Si Miguel ay sumunod, masyadong masikip ang sweet, pulang mata. Hindi ko palalagpasin, sabi ko, mabigat ang boses, ginaya ang nagluluksa na biyudo. Napatingin si Maria sa akin, dismissive. Mingle ka, nagse-celebrate kami. Umikot siya palayo, matalimang tawa habang binati ang grupo ng bisita. Gumala ako sa crowd. Basa ng splash ng red wine ang rog, hindi napansin sa gulo. Nag-blur ang mga mukha. Mayaman na kaibigan, social climbers, lahat umiikot sa radiance ni Maria. Pero nakita ko ang tingin niya kay Miguel. Bahagyang unise ng may bulungan ng bisita tungkol sa financial rumors. Humigop ako ng tubig, sumandal sa pilar, nakikinig sa mga piraso ng usapan. Mapanganibang deals ni Miguel, bulong ng isang lalaki. Inilagay ko sa isip, tinitingnan si Maria habang inayos ang buhok. Iniwasan ang tanong sa tawa. Mas masama si Miguel. Brittle ang ngiti habang nagbuhos ng whiskey. Nang tanungin ng bisita ang latest venture niya, nautal siya. Under control yan. Alam ko na mas mabuti. Gumana ang liham ko. Lumapit ako kay Maria, nahuli sa gitna ng usapan. Gusto nito ni Rosa, sabi ko. Malambot pero deliberate ang tono. Maingat siya sa plano niya, lalo na ang testamento. Natigilan si Maria. Kalahati ang baso sa labi. Ang testamento, ulit niya, matigas ang boses. Umiling ako, nagkunwari ng inosente. Naisip niya lahat. Alam mo kung paano siya. Lumiliit ang mata niya, pero bago siya makapagtanong, tumunog ang phone ni Miguel. Tumingin siya sa screen, namutla ang mukha, at nagpaalam, nagmamadaling pumasok sa side room. Lumalapit ang creditors. Nakabawi si Maria, sa pilitan ng tawa. Okay kami, Pedro. Huwag mag-alala sa ulo mo. Pero masyadong mahigpit ang hawak sa baso.
Maputi ang knuckles. Tumango ako, umatras sa gilid ng kwarto, matatag ang puso. Nagpatuloy ang party, pero nagtanim ako ng buto. Hindi bumalik si Miguel, at lalong matalim ang ngiti ni Maria. Madalas ang tingin sa pintong nawala siya. Umalis ako bago hating gabi. Malamig ang hangin ng gabi sa mukha. Sa kots ko, ugong ang lumang upuan nang i-check ang phone. May message si Lina na kumikinang sa screen. Next step, ready. Tawagan mo ako. Ngumiti ako. Tinakpan ako ng dilim ng kotse na parang claw. Umandar ang makina, ang daan patungo pa uwi. Simula pa lang to, bulong ko, matigas ang kamay sa manibela. Nagdaan ang ilaw ng lungsod. Bawat isa ay hakbang palapit sa pagbayad nila. Bumalik ang ulan, bumubuhos sa bubong ko habang nakaupo sa living room sa Quezon City. Larawan ni Rosa sa shelf na nagbabantay sa akin. Late April na, at amoy basa na kahoy at alaala ang hangin. Matulis na katok ang nagpagising sa akin. Isinukso ko ang kamay sa bulsa. Pinindot ang maliit na dictaphone na nakatago doon. Mahinanghom ang lihim sa akin at plano ni Rosa. Binuksan ko ang pinto para makita sina Maria at Miguel. Matigas ang mukha sa galit at desperasyon. Basa ang quote ni Maria. Kumikinang ang bracelet sa ilaw ng beranda. Nakadikit ang buhok ni Miguel sa noo. Guwang ang mata. Pedro, kailangan naming mag-usap, sabi ni Maria na matalas. Tulak ang pagpasok ng walang paumanhin. Sumunod si Miguel, bulong. Dad, please. Isinara ko ang pinto. Ugong ang sahig sa hakbang ko. Ano to? Tanong ko, kalmado ang boses, kahit mabilis ang pulso. Tahimik na nagre-record ang dictaphone. Kinukuha ang bawat salita. Umikot si Maria para harapin ako. Nag-aalab ang mata. May ginawa ka, di ba? Ang creditors, umiikot na parang buitre. Pumutok ang boses niya. Humihiwa ang kamay sa hangin. Sinusubukan mo kaming sirain. Itaas ko ang kilay, nagkunwari ng gulat. Sirain kayo, Maria. Matanda lang akong nagluluksa sa asawa. Umirap siya, lumapit. Huwag magkunwari, Pedro. Pathetic na hasbin ka na nakikialam kung saan, hindi ka dapat. Hinawakan ni Miguel ang braso niya. Mababa ang boses. Maria, tigilan mo. Pero inalog niya ito. Nag-ingay ang bracelet. Hindi, kailangan niyang marinig. Lulubog kami at siya ay natutuwa. Sumandal ako sa dingding. Mukha ko mask ng pagod. Pero sa loob ay matatag pa rin. Lubog, sabi ko malambot. Parang nagastos ninyo ng labis ang wala pa sa inyo. Napaatras si Miguel. Nanginginig ang kamay. Dad, kailangan lang namin ng tulong. Siguro loan, para maayos. Ikiniling ko ang ulo. Pinahaba ang katahimikan. Si Rosa ang humawak ng finances namin. Sabi ko, deliberate ang tono. Siya ang nagdesisyon ng lahat. Alam mo yan. Mapait ang tawa ni Maria. Oh, please. Ang precious niyang testamento. Lalabanan namin sa korte kung kailangan. Nakabitin ang banta niya sa hangin. Pero hindi ako kumurap. Gawin ninyo kung ano ang kailangan. Sabi ko, malamig ang boses. Pero maingat si Rosa. Lumambot ang balikat ni Miguel. Mata niya kay Maria. Nagmamakaawa na tigilan niya. Hindi siya. Wala ka ng kwenta, Pedro. Malungkot na matanda sa malungkot na bahay. Lason ang mga salita niya. Pero pinabayaan ko. Nilunok ng dictaphone. Siguro, sabi ko, umiling. Pero hindi ako ang nagmamakaawa. Nag-ikot ang mukha ni Maria at lumabas na nagngangalit. Bumagsak ang pinto sa likod niya. Natira si Miguel, bumuka ang bibig, pagkatapos sumara. Sorry ako. Bulong niya at sumunod sa kanya sa ulan. Huminga ako, pinatay ang dictaphone. Tahimik ulit ang bahay. Matatag ang larawan ni Rosa sa frame. Tinawagan ko si Lina. Matinis ang boses sa phone. May maganda ka? Tanong niya. Mas maganda pa, sabi ko, tumingin sa dictaphone. Mga banta niya, leverage nila. Tumawa si Lina. Ipadala mo sa akin. Gagamitin natin. Binaba ko, umupo sa kitchen table. Amoy kape pa para bukas. Pinatugtog ko ang recording. Matinis at walang guard ang boses ni Maria. Bawas salita ay break sa dingding na ginagawa ko. Binuksan ko ang notebook ni Rosa. Malambot ang pahina sa daliri ko. At nagsulat. Galit niya ang magsisira sa kanya. Isinuksok ang dictaphone sa drawer. Tunog nito ang pangako. Hinila ko ang business card ni Lina mula sa wallet. Hinaplos ang gilid. Sa labas, humina ang ulan. At alam kong malapit na ang susunod na galaw. Nagkakabitak sila. At bagong simula pa lang ako. Tinakpan ng hamog ang Maynila sa mahinang haze. Nagpapalabo sa gilid ng cave kung saan nakipagkita ako kay Lina. Mid-April na at amoy espresso at basa na dahon ang hangin. Itinulak ko ang pinto.
Tumunog ang bell habang pumasok ako. Makintab ang wooden table sa mainit na ilaw. At si Lina ay nakaupo sa corner booth. Basa ng usok ang salamin mula sa latte niya. Kumaway siya sa akin. Tumpok ng papel na maayos sa tabi niya. Nagdulas ako sa upuan. Mabigat ang notebook ni Rosa sa bulsa ng coat ko. Makintab ang leather cover sa haplos ko. Pedro, mukha kang may plano. Sabi ni Lina, mapang-asar pero matalim ang boses. Itinulak niya ang folder sa akin. Idea ni Rosa. I-redirect ang karamihan ng assets ninyo sa charity fund niya. Legal yan, airtight, at magugutay ang inaasahan ni na Maria at Miguel. Tumango ako, hinaplos ang gilid ng folder. Matalino ang ideya, pero gusto ko ng higit pa. Kailangan natin ng leverage, sabi ko, sumandal pasulong. May sisira sa kanila. Iniisip ko private investigator. Hukayin ang buhay ni Maria. Itaas ni Lina ang kilay, pero approving ang ngiti. Hardball na ngayon. Gusto ko yan. Nagsulat siya ng pangalan sa notepad. Gasgas ng pan ang mahina. Kilala ko isa. Discreet, thorough. Ano ang hinahanap natin? Sumandal ako. Ang ingay ng kefe ang nagbigay lakas sa akin. Kahit ano. Lihim, account, kasinungalingan. Masyadong mayabang si Maria para itago ang track niya. Tumawa si Lina, tinapik ang pan. Ginagawa ng greed ang tao na careless. Alam yan ni Rosa. Nag-usap kami ng 1 oras tungkol sa detalye, legal maneuvers, timeline, setup ng EI. Puno ng sarkasm ang usapan ni Lina. Halata ang disdain kay Maria. Nagmamayabang siya na parang nanalo ng loto. Sabi niya, humigop ng latte. Taya ko, nagastos na niya sa isip ang mana. Ngumiti ako ng mahina. Naalala ang pulang damit ni Maria sa libing. Matututo siya, sabi ko, mababa ang boses. Tumango si Lina, idinulas ang kontrak sa akin. Pirmahan mo dito. Ilo-lockdown natin to. Mamaya, mag-isa ako sa mesa. Nakatago ang papel ni Lina. Tumunog ang phone ko. Basa ang screen pero kumikinang. Crow, magaspang na boses nang sumagot ako. May nahukay na agad ang investigator. May secret account si Maya offshore. Ninanakaw niya ang pera kay Miguel. Itinatago. Gusto mo bang magpatuloy ako? Bumilis ang pulso ko. Malamig na thrill sa dibdib. Sabi ko, matatag ang boses. Lahat na makikita mo. Binaba ko. Nawala ang chatter ng Kev habang nakatitig sa basang bintana ng ulan. Ang pagtataksil ni Maria kay Miguel ay regalo. Bitak sa United Front nila. Binuksan ko ang notebook ni Rosa. Malambot ang pahina sa daliri ko. At nagsulat ng secret account niya. Ang wedge. Nag-umpisa ang plano. Bawat piraso ay nakapasok na parang blueprint na iginuhit ko noon bilang engineer. Humigop ako ng kape. Matalim ang mapait na lasa sa dila. Sa labas, lumapot ang hamog, tinakpan ang lungsod ng lihim. Isinukso ko ang phone sa bulsa. Bigat nito ang pangako ng susunod na galaw. Hindi pa nila nakikita kung ano ang kaya ko. Bulong ko. Kinuha ang receipt ng Kev at tumayo. Tumunog ang pinto habang lumabas ako sa hamog. Matatag ang hakbang. Mabilis na ang isip palapit sa hinahara. Malinaw ang evening SKY. Bihirang pahinga sa gloom ng tagsibol sa Maynila habang nagpark ako ng sedan sa kalsada mula sa upscale restaurant kung saan kumakain sina Maria at Miguel. Late April na at buhay na buhay ang lungsod. Ipinadala ko ang package kanina. Plain envelope na puno ng bank statements mula sa secret account ni Maria. Courtesy ng investigator. Address kay Miguel, Anonymous. Ngayon sumandal ako sa lamppost. Glow ng glass walls ng restaurant na umaabot sa sidwall. Nakasuksok ang notebook ni Rosa sa bulsa. Tahimik na partner sa pag-unravel na to. Sa loob, si Maria ang hari sa mahabang mesa. Shimmering ang green dress sa chandelier. Si Miguel sa tabi niya, maluwag ang kurbata, strained ang ngiti. Natawa ang kaibigan nila, tumunog ang baso. Pero nakita ko ang tension sa balikat ni Maria. Ang paraan ng pag-hover ng kamay ni Miguel sa phone. Naghintay ako, matatag ang hininga, malamig ang hangin sa mukha. Umalis ang ingay ng restaurant. Chatter ng cutlery, mahinang jazz melody. Pagkatapos nangyari, tumingin si Miguel sa phone, nawala ang kulay sa mukha. Tumayo siya, nagkiskis ang upuan, at binagsak ang device sa mesa. Nagsisinungaling ka. Matalas ang boses niya sa ingay. Natahimik ang ulo. Natigilan si Maria. Kalahati ang tinidor sa hangin. Ano ang sinasabi mo? Sabi niya na matalas, pero napatingin sa bisita. Itinulak ni Miguel ang phone sa kanya. Nanginginig ang kamay. Ang account na ninanakaw mo sa akin. Natahimik ang mesa. Huminga ng malalim ang isang babae. Tumawa si Maria. Matinis at sapilitan. Huwag maging ridiculous.
Miguel, nakakahiya ka sa amin. Pero pumutok ang boses at umatras ang bisita. Nagbubulungan. Hindi tumigil si Miguel. Akala mo mahina ako. Akala mo pwede mo lang. Kinuha niya ang baso, binagsak, nagkalat ang shard. Tumayo si Maria, namula ang mukha. Pathetic ka. His niya na sapat ang lakas para marinig ng kwarto. Sinira mo lahat. Umala ng salita. Nawasak ang komposyur niya na parang baso. Hindi sigurado ang waiter habang bulong ng bisita. Gulo to. Napatingin ang mata ni Maria sa kwarto, sa bintana kung saan ako nakatayo. Masyadong malayo para makita, pero sapat ang lapit para maramdaman ang panik niya. Pinaghihinalaan niya ako. Alam ko, pero hinala lang, hindi proof. Umikot ako palayo. Nasunog sa isip ko ang scene. Nagkakabitak ang mundo nila, at ako ang nag-apoy. Tumunog ang phone ko habang umaabot sa kotse. Pangalan ni Maria ang kumikinang. Sinagot ko, lason na his ang boses niya. Ikaw ang nasa likod nito, di ba? Magbabayad ka, Pedro. Pinabayaan ko ang galit niya, pagkatapos sabi, good night, Maria, at binaba. Tahimik na ang gabi ngayon. Nawala ang glow ng restaurant sa likod ko. Umupo ako sa kotse, malamig ang leather seat, at binuksan ang notebook ni Rosa. Gasgas ng pan ko. Nawala na ang mask niya. Isa pang tulak. Umandar ang makina. Nagdaan ang ilaw ng lungsod habang nagmaneho. Sigaw ni Maria. Pagkakanulo ni Miguel. Musika sa akin yan. Proof na malapit na ang katarungan. Hinigbitan ko ang notebook. Mga pahina nito ay mapa ng paghihiganti ko. Ginawa niya to sa sarili niya. Bulong ko, ang daan ay patungo sa dilim. Nag-umpisa pa lang ang susunod na hakbang. At alam ko kung saan patungo. Umikot ako pauwi. Mainit ang notebook sa dibdib ko. Handa sa susunod. Lumiwanag ang araw sa ulap ng Mayo. Naghahagis na mahabang anino sa park sa tapat ng mansyon ni Maria at Miguel. Nakaupo ako sa bench, basang damo sa sapatos ko. Nanonood habang hinila ng tow truck ang sleek black car ni Miguel. Sumunod ang isa pang sasakyan. Puno ng furniture mula sa estate nila. Creditor sa trabaho. Ginawa ng anonymous tips ko. Amoy sariwang lupa at katarungan ang hangin. Bukas ang notebook ni Rosa sa kandungan ko. Open page na may single word, consequences. Hinaplos ko ito ng daliri. Nararamdaman ang bigat ng bawat desisyon na humantong dito. Lumabas si Miguel mula sa mansyon. Gusot ang suit, guwang ang mukha. Nagtalo-talo siya sa lalaki na may clipboard. Frantic ang galaw, pero umalis ang truck. Nanatili akong tahimik. Ang tahimik na ingay ng park. Ibon, malayong trapiko ang nagtakip sa presensya ko. Lumiliit ang mundo ni Miguel. At ako ang gumawa nito. Mainit ang araw sa mukha ko. Stark contrast sa lamig sa dibdib ko. Minahal ko siya noon, ibinigay lahat. Ngayon pinapanood ko siyang masira. At resolve lang ang nararamdaman. Nang gabing iyon, tumunog ang doorbell ko. Matalim sa maliit kong bahay sa Quezon City. Binuksan ko ang pinto para makita si Miguel. Pula ang mata, malalim ang kamay sa bulsa. Dad, sabi niya na paos, pumasok nang hindi nagtanong. Amoy kape at lumang kahoy ang kwarto. Matatag ang larawan ni Rosa sa shelf. Kailangan ko ng tulong. Kinukuha nila lahat. Nanginginig ang boses niya. Plian ang bata sa katawan ng lalaki. Itinuro ko ang upuan, hindi mabasa ang mukha ko. Upo, sabi ko, flat ang tono. Bumagsak siya rito. Hinila ang buhok ng daliri. Galit na galit si Maria. Sabi niya kasalanan ko. Pero hindi ko maayos to. Tumingin siya sa akin na desperado. May pera ka, Dad. Mula sa estate ni Mom. Loan lang, please. Sumandal ako sa counter. Hawak ang notebook ni Rosa. Bigat nito ang nagbigay lakas sa akin. Ibenta ninyo ang mansyon. Sabi ko, malamig ang boses. Mag-downsize. Hindi ninyo kailangan lahat yan. Lumaki ang mata niya. Sumiklab ang panik. Papapatay ako ni Maria. Pangarap niya yan. Umiling ako. Iniikot ang notebook sa kamay. Kung ganoon, may problema kayo. May plano si Rosa na iniwan. Miguel. Hindi ako ang magdedesisyon. Lumubog ang mukha niya. Halos bulong ang boses. Sinisira niya ako. Hindi ako natinag, kahit masakit ang salita niya. Mahinang etyo ng anak na pinalaki ko. Pinili mo siya, sabi ko, at mas mabigat ang katahimikan na sumunod kaysa ulan noon. Umalis siya, mabagal ang hakbang. Tunog ng pinto ang nagsara. Tinawagan ko si Lina. Matinis ang boses sa phone. Ready na ang papel? Tanong ko. Lahat set. Sabi niya, sabihin mo lang kung kailan. Tumango ako, kahit hindi niya makikita. Malapit na, binaba ko, lumabas sa beranda.
Ginintuan at pulang-pula ang langit ng sunset. May liham mula sa opisina ni Lina na naghihintay sa mailbots ko. Crisp envelope na walang mark, pero mabigat sa pangako. Hawak ko ito, malamig ang papel sa palad, at naalala ang krus ni Rosa, notebook niya, katarungan niya. Hindi na sila makakatakas ngayon. Bulong ko, pinunit ang gilid ng envelope. Lumubog ang araw, sinagnito ang unang linya ng liham. Pero hindi ko pa binasa. Pumasok ako ulit, liham sa isang kamay, notebook sa kabila, at naramdaman ang huling piraso na nakapasok na. Kumikinang ang phone sa mesa. Naghihintay ng susunod kong tawag. Ang opisina ng abogado sa downtown Maynila ay malamig na bots ng mahogani at papel. Uri na lumulunok ng tunog. Mid-May 2025 at nahihirapan ang araw sa makapal na ulap na naghahagis ng mahinang anino sa karpet. Nakaupo ako sa tapat ni Maria at Miguel. Nakahawak ang kamay. Malamig ang silver cross ni Rosa sa bulsa. Si Attorney Lina Santos, crisp sa blazer, nakatayo sa ulo ng mesa, makapal na folder na bukas sa harap niya. Tinapik ni Maria ang manicured nails niya. Kumikinang ang emerald necklace sa bawat impatient shift. Lumubog si Miguel, gusot ang kurbata, mata niya sa mesa na parang naghihintay ng sentensya. Nilinis ni Lina ang lalamunan. Salamin niya ang sumalo sa lamplay. Narito tayo para basahin ang testamento ni Rosa Cruz. Sinimulan niya, matatag ang boses. Sumandal si Maria pasulong. Ngisi sa labi na parang sa kanya na ang kwarto. Pinanood ko siya, kalmado ang mukha ko. Pero sa loob, mabilis ang pulso sa anticipation. Pinlano to ni Rosa at tinulungan ko siyang hasain ang talim. Dahan-dahan at deliberate ang salita ni Lina. Ang karamihan ng estate ni Rosa, savings, properties, at investments ay pupunta sa Alice Crow Children's Charity. Tumigil ang pagtapik ni Maria. Ano? Sabi niya na matalas. Humihiwa ang boses sa hangin. Hindi na tinag si Lina. Susuporta ang charity sa pediatric care sa Pilipinas. Fully endowed yan. Nawala ang kulay sa mukha ni Maria. Garish bigla ang necklace sa palahimpapawid niya. Bigla ang ulo ni Miguel. Kalahati ang bibig. Lahat yan. Nautal niya. Tumango si Lina. Bumuklat ng pahina. Kay Maria Cruz, iniiwan ni Rosa ang antique pocket watch niya. Kay Miguel Cruz, koleksyon ng first edition books. Tumayo si Maria, nagkiskis ang upuan. Biro to. Hindi niya pwede gawin to. Pumutok ang boses niya, raw at desperado. Napatingin si Lina sa kanya, malamig na parang bato. Legal yan, Emares Cruz. Maingat si Rosa. Nanginginig ang kamay ni Maria. Umindayog ang necklace habang itinuro ako. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Binigyan mo siya ng twist. Tiningnan ko siya sa mata, mababa ang boses. Malinaw na nakita ka ni Rosa, Maria. Kayong dalawa. Walang lakas ang kamay ni Miguel sa tuhod niya. Shock ang mask sa mukha. Umalan ang sigaw ni Maria habang lumabas na nagngangalit. Tumutunog ang takong sa sahig. Bumagsak ang pinto sa likod niya. Natahimik ang kwarto. Mabigat ang hangin sa kawalan niya. Tumingin sa akin si Miguel. Basa ang mata. Dad, sorry ako, bulong niya. Hindi namin sinasadya. Pinutol ko siya, ice ang tono. Sinasadya ninyo bawat salita sa libing niya. Si Rosa ang nagsalita para sa akin ngayon. Napaatras siya, lumubog ang balikat. Isinara ni Lina ang folder. Subdol pero mainit ang tango. Tapos na tayo dito, sabi niya. Tumayo ako, bigat ang krus sa bulsa. Hindi gumalaw si Miguel. Nakabitin ang sorry niya na hindi sinagot. Lumabas ako, madilim ang halway, mahina ang ingay ng lungsod sa bintana. Sa kalsada, lumabas ang ulap. Sinag ng araw ang nagpainit sa mukha ko. Hinila ko ang liham ni Lina mula sa coat. Crisp envelope na detalye ng unang hakbang ng charity. Malinis ang lasa ng katarungan na parang hangin pagkatapos ng ulan. Ipagmamalaki ka ni Rosa, bulong ko, isinuksok ang liham sa briefcase. Naghihintay ang kotse ko sa kabila ng kalsada. Pero huminto ako. Matigas ang krus sa kamay ko, mata ko sa horizon. May naghihintay sa kabila ng momentong ito. At handa na akong hanapin ito. Tahimik ang sementeryo, sinagnang mayo ang dumadaan sa ancient oaks. Nagkakalatan sa damo sa paligid ng libingan ni Rosa. Isang araw pagkatapos basahin ang testamento, at mas malambot ang Maynila. Amoy lupa at namumulaklak na lilax ang hangin. Lumuhod ako sa headstone niya. Hinaplos ang pangalan niya ng daliri. Malamig ang granite sa haplos ko. Silver cross ni Rosa ang nakasabit sa kamay ko. Chain nito ang sumasalamin sa ilaw. Nagawa mo to, sabi ko, mababa. Matatag ang boses. Nakita mo sila kung ano talaga, at ginawa mong tama. Umupo ako sa damo, mainit ang krus sa palat ko.
Umalan ang sigaw ni Maria sa opisina ng abogado sa isip ko. Pinalitan ng frantic, basa ng luha na paglabas ang pulang damit niya. Sumunod ang broken apologies ni Miguel. Boses niya na multo ng batang pinalaki ko. Walang awa ang nararamdaman ko. Kalmado lang na certainty. Akala nila kukunin nila lahat. Sabi ko kay Rosa, matigas ang salita. Pero iniwan mo silang wala maliban sa sariling kasakiman. Umugoy ang hangin. Nagkaluskos ang dahon na parang nakikinig siya. Tumayo ako, pinahid ang dumi sa tuhod, at isinuksok ang krus sa bulsa. Victory niya rin gaya ko. Pero binago ako nito. Hindi na ako ang lalaking nakatayo, dito ilang buwan na ang nakaraan. Sirang-sira sa pagtataksil nila. Naglakad ako papunta sa nearby cave. Paehong pinaglano ko kay Lina. Tumunog ang bell habang pumasok ako. Makapal ang hangin sa ingay ng coffee machine at buttery scent ng Croatian. Naghihintay si Lina sa corner table. Bukas ang notebook niya. Ngiti ang lumabas nang makita ako. Mukha kang mas magaan, sabi niya, itinulak ang mug sa akin. Umupo ako, mainit ang ceramic sa kamay ko. Parang nabawasan ng bigat, aminado ko. Tumawa siya, nahuhulog ang salamin sa ilong. Si Maria at Miguel, mas marami pa silang nabawasan. Balita, ibinebenta na nila ang mansyon para sa debts. Tumango ako na hindi nagulat. Alam ni Rosa na gumuho sila. Sumandal si Lina, tinapik ang panang mesa. Pinagkatiwalaan kanyang tapusin ito. At ginawa mo. Nag-usap kami sa kape. Sarkasm niya ay lumambot sa warmth. Malakas ang simula ng charity. Sabi niya, idinulas ang report sa akin. Gusto mo bang sumali? Kailangan namin ng ulo mo dito. Ngumiti ako, spark ang ideya ng bago. Siguro biyahe muna ako. Linawin ang isip. Itaas ni Lina ang mug sa bagong daan. Pagkatapos tumunog kami, matalim at maliwanag ang tunog. Umalis ako sa cave. Nakasuksok na folded invitation mula kay Lina sa bulsa ko. Dinner next week. Pagkakataon mag-usap pa. Mataas na ang araw ngayon. Buhay na buhay ang lungsod ng kulay. May surprises pang buhay. Bulong ko, magaan ang hakbang. Parang pangako ang invitation. Pinto na hindi ko inaasahan bubukas. Umaabot ako sa kotse na may quiet wait sa dibdib ko at tumingin sa langit. Ano man ang susunod, harapin ko itong buo. Ang lalaking alam palagi ni Rosa na ako talaga. Bumuhos ang sikat ng araw sa bintana ng kitchen ko. Ginintuan ang lumang wooden table. Late may 2025 na, at buhay na buhay ang Maynila. Sa pangako ng tag-init, nakaupo ako na may mainit na mug ng kape. Mapait na amoy nito ay halo sa crisp pepper ng liham mula sa Rosa Cruz Children's Charity. May crest ng fond ang envelope, simpleng dove, at idinulas ko ito, matatag ang daliri. Parang quiet thunder ang salita sa loob. Ang donation ko, legacy ni Rosa, ang nagligtas ng pediatric ward sa closure. Maghihilom ang mga bata dahil sa ginawa natin. Sumandal ako, ugong ang upuan, at naramdaman ang warmth na hindi lang mula sa araw. Hindi lang hinubaran ng paghihiganti ko sina Maria at Miguel ng kasakiman nila. Nagdayo ito ng pangmatagalan. Naalala ko ang basa ng luha na paglabas ni Maria sa opisina ng abogado. Broken plea ni Miguel. Pero siya daos na lang sila ngayon, malayo at maliit. Tumunog ang phone, pangalan ni Lina ang kumikinang. Binasa mo ang liham, tanong niya, maliwanag ang boses. Sabi ko, ngumingiti. Tama ang pakiramdam. Tumawa siya. Oh, at ang mga anak mo. Wala na ang mansyon. Filed na ang divorce papers. Tapos na sila. Tumango ako na hindi nagulat, pero walang joy ang balita. Kalmado lang na finality. Ginawa nila ang choice nila. Sabi ko. Lumambot ang tono ni Lina. Mas mabuti ang ginawa mo. Park mamaya. May masaya tayong ideya na pag-usapan. Pumayag ako, binaba ko. Mainit ang mug ng kape sa kamay ko. Bukas ang liham, testament sa vision ni Rosa. At hinaplos ko ang dove ng hinlalaki. Karunungan niya pa rin ang gabay sa akin. Mamaya, nakipagkita ako kay Lina sa Nearby Park. Buhay sa tawa ng bata at kaluskos ng dahon ang hangin. Nakaupo kami sa weathered bench. Chipped ang paint pero matibay. Puno ng sketches ang notebook ni Lina. Bagong project, clinic, scholarship. Pwede itong lumaki, sabi niya, sparkling ang mata. Sumali ka. Ngumiti ako. Nagangat ang bigat ng nakaraang buwan. Bilangin mo ako. Tumawa kami, madali ang tunog. Dumampi ang kamay niya sa akin, habang itinuro ang drawing. Lumago ang friendship kung saan hindi ko inaasahan. Regalo na iniwan ni Rosa. Lumubog ang araw, mahaba ang anino sa damo. Tumayo ako, hawak ang notebook ni Rosa. Malambot ang leader sa buwan ng planning.
Wala na sina Maria at Miguel. Gumuho ang mundo nila. Pero bubukas ang akin. Naalala ko ang biyahe. Siguro sa coast. Siguro mas malayo. Kung saan makahinga. Mangarap ulit. Binuksan ko ang notebook. Nakahinto ang pan. At nagsulat ng single line. Parang vow ang salita. Pero itinatago ko sa sarili. Lihim para sa daan sa hinaharap. Naghihintay pa ang mundo. Bulong ko. Isinuksok ang notebook. Kumikinang ang horizon. Walang hanggan at maliwanag. Naglakad ako papunta sa kotse. Notebook ang quiet wait, matatag ang hakbang. Ano man ang nasa kabila ng momentong ito, bagong lugar, bagong plano, handa na ako, malaya sa paraang hindi ko pa naranasan sa maraming taon. Umandar ang makina, at nagmaneho ako pauwi, araw sa likod ko, hinaharap na hindi pa nakasulat. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring mag-like sa video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impression tungkol sa kwento sa comments. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.